Mindanao po, General Santos City. Ano ang status niyo, sir? Ah, single. Matandang binata po. Tama. Hmm. Ilang taon na po kayo? Handa na po ma'am, 42. Ikaw, pwede po makilala yung pangalan mo? Ayaw pala. Ako pala si Jinjin. Ma'am, huwag po kayo tumapat sa ilaw para po, kasi sobrang liwanag po ma'am, di na mamukaan yung mukha mo. Distansya po kayo sa ilaw, harap lang po kayo sa liwanag. Tapos kung sino po may electric fan sa inyo, i-off nyo po muna yung electric fan, sobrang ingay. Hindi lami yung pag-uusap ninyo pag maingay. Okay na ba? Ano po pangalan nila? Ano po? Ano po yung pangalan niyo? Jinjin. Jinjin po. Ilang taon na po sila? Ako 40 ko lang ang May. Edad lang pala tayo. May may asawa na. O dalaga. Single. Single mom. Single mom. Ako pure single talaga. Single Ako mom. naman talaga. Single talaga. Hindi pa nagkaroon na asawa or yun lang, girlfriend noon, meron talaga. Talaga yan, maiwasan, diba? Oh. Ano trabaho po natin yan? Ano po ako? Dito ako sa Pure Gold Libertad. Oo. Pure Gold. Kasi alam ko sa Manila. Sir, wag lang ho ilikot yung kamay sir, blurred po kayo, hindi po kayo mamukaan. Okay. Saan po pala kaya ngayon? Dito ako sa dito ako sa Malaysia. Malaysia po. Malaysia. Malapit dito sa Pinas eh. Malapit lang. Nasa lang siguro, nasa 4 hours lang yata yung flight galing dito. Bakit ka sumali dito? Ano yung purpose mo? Ha? Basic na yon. Basic na. Konting pag-hapag. Yun, diba? Oo. May anak ka po ba? Oo. Dalawa. Oo. Dalawa. Siguro mga binatat dalaga na ngayon. Yung panganay ko, 19 years old na siya. Yung pangalawa, 14. Oo, ganun po ba? Kasi ako naglalandi. Yun talaga yung maiwasan. Pag magbayad sa may gusto ng mga lalaki, Sir, talagang kumuha na lang po kayo ng pwede ninyo sandalan ng cellphone kasi malabo po kayo sir. Kuha na lang po kayo kahit tumbler po dyan. Pwede po ninyo sandalan ng cellphone para poging-pogi ka sa live. Okay na po, sir. Sorry po. Okay. Lord po kasi kayo, kuya. Mas lalo po kayo ma'am. Mas lalo po kayong blurred. Wala ko kasi akong mapurpestuhan iba dito, DJ. Okay lang po yan. Pareho lang din naman kayo. Sige po. Pagpatuloy yung pag-uusap. Natultol. So magtanong ka kung anong pwede tanong mo sa akin, baka pwede kong sagutin lahat yan. Bakit po hindi kayo nag-asawa? Hindi naman sa ganun na hindi sana mag-asawa. Meron naman sana noon, pero siguro hindi lang talaga hindi lang siguro kami. Kaya
umabot sa punto na nagkahiwalay. So, yun na. Hanggang ngayon, hindi na ako public na nag-asawa kasi matanda na nagkaasawa, tas hirap na. So, baka ngayon, may mahanap pa. Oo, makaba pang panahon para sa'yo. Yung dati nyo pong girlfriend, sir, ano po, lumayo po kayo sa kanya, tapos nag-asawa siya ng iba, ganon? Hindi po, sir. May girlfriend ako noon, matagal kami, almost 6 years, tapos, yung namin, communication, long distance relationship kami noon, nasa Canada siya, tapos ako dito. Nung time na nag-uusap na kami, nagkaroon ng final decision na umuwi ng Pilipinas para magpakasal, pero kataon kasi na abutan kami ng pandemic, so nang dahil sa pandemic, hindi kami nakauwi. Hanggang umabot sa punto na naghiwalay kami, naghanap yung girlfriend ko dun sa yun na. Marami talaga mga naghiwalay, nung COVID. Ganun. Talaga sir, talagang talaga yung pandemic noon, maraming nasisira ng relationship noon. Darating din ang time para sa'yo. Siguro, baka ngayon, kausap ko. Uy! Hanapin kung post, darating lang yan. Wala na lang. So, Wag po kayo maniwala doon, na wag hanapin, darating lang. Ba't dito kayong dalawa? Siyempre, malay mo. Kailangan mo din maghanap ano yan? Sabi nga ni Lord nasa iyo ang gawa, sa akin awa. O paano kung naghihintay ka na lang dyan, nang wala? So, yan sir. Baka sa ngayon na magkaroon. Diba, sumali ka dito, sumali rin ako. Kasi alam naman natin kung ano yung purpose dito sa programa ni Digigel. So, dito natin malalaman talaga. Alam mo na pala, ba't mo tinatanong sa akin? Ala? Alam mo na pala, ba't mo tinatanong sa akin? Kung anong po. Lang din yan. So, mga anak mo ngayon nag-aaral pa lahat? Oo, nag-aaral sila. College na yung panganay ko. Oo, ganun po ba? Mas maganda. Kasi kahit mag-isa ka, kung napag-aaral mo yung mga anak mo, talagang masipag na single mom. Oo, kailangan din sa panahon kasi ngayon kailangan pumayod kasi sa mahal na ng bilihin. Tsaka nag-aaral yung mga anak ko, hindi ako kakayod. Oo. Parati ko pagaling ng work. Kung ganun ba, Risti mo ngayon, sa amin naman dito, hanggang alas 5 lang kami nagtatrabaho. Gising ng alas 6 ng umaga. Magpapaligo sa mga inalagaan namin dito. Tapos, pagkatapos nililinis dito. Tapos naman, upo naman. Antay ng tanghalian para sa kanila. Tapos, prepare. Kasama ko yung mga kasama ko dito. Doon din kasi ako dito. Ano po yung trabaho niyo, sir? Pag magpaligo sa mga baboy, ganon? Oh, sir. Sir? Parang charity ito, sir. Yung mga PWD at PWD. Ang mga dito. Mga... Kala ko talaga baboy yung pinapaliguan nyo. Pwede rin, sir. Pwede namin gawing baboy dito. Pero hindi kasi pwede kasi may mga SCTV. So, baka makita. Saka maparusahan din kami. Kaya, pinatrato namin sila ng mga dito. Para lang din mga mga kamag-anak. Ano yung mga pagtrato namin dito? Marami na yun dyan. Marami ka kasama Tatlo kami dito. Nung una, 2 lang kasi sila dito. Mga kaibigan, mag-asawa. Tapos, nung time din na
nagsarado yung kumpanya namin at pinapasukan din sa kabilang sa kabilang city. Kaya nag-hanap ako na sila dito na may bakante dito kaya pupunta din ako dito. Hindi naman parang matuto din sa sa mga gawain hindi pa nagawa noon. Ikaw naman, ikaw dyan, ano talaga yung anong tawag, kalimutan mo kasi. Yun siguro yung mga matatanda na. Ano yun? Ano itatanong mo? Di ko naman masagot kung ano eh. Ano yun? Kumbaga, yung trabaho mo, yung araw-araw ka uwi ng bahay mo or dyan ka lang nag-esting? Hindi. Pure Gold, yung Pure Gold, ba maraming branch yung Pure Gold? Kasi ako doon, assistant supervisor, yung tinatawag na PSA. Ganun po ba? Maganda pa yung trabaho mo dyan? Ayos din naman. Umuwi lang din. Kasi yung schedule namin tatlo. Opening, mid shift, saka closing. Ako naman, pang closing ako. Ganun po ba? Makaka-uwi ko lang. Dapat kaninang tanghali, napalayin ako. Kaso lang, nasa work pa ako noon. Kaya sabi ko, na lang, ngayon na lang. Ayun. Hindi ba kitang ba handa mo talaga sa isang lalaki o sa isang manliligaw para sa iyo? Ano yung hinahanap mo sa kanya? Siyempre yung honest, loyal, saka ayaw ko ng babaero. Ayaw ko yung babaero. Lang, mangbayot. Joke lang. Mas maganda rin yung ganun. Bayot na lang hanapin mo, ma'am. Para mang lalaki, hindi bang babae. Wag lang yung babae. Bayot na lang, mas maganda yung isa lalaki pa rin. Yung pinakaayaw ko sa lalaki yung babaero. Sakit sa ulo eh. Ganun din naman kaming mga lalaki. Ganun din yung hanap namin sa isang babae. Yung mapagkatiwalaan. Saka magkasundo kayong dalawa para walang problema sa isang relationship. Yan talaga, di ba? Oo. Ayaw mo talaga sa tao may bisyo. Ayaw mo talaga sa isang tao na may bisyo. Kahit naman tao may bisyo, pero wag naman yung sobra. Yung wala. Yung bisyo, kain, tulog, trabaho, pag-aarugan, isang pamilya, di ba? Trabaho pa rin yan, bisyo pa rin yan, pero nasa tama. Oo. Sige na yan. Ano magtatanong sa akin? Saan ka nga dito sa Pinas? Mindanao? Mindanao, General Santos City. Yung malayo dyan sa Manila, pero kaya ko yung puntahan kung kinakailangan. Kung kinakailangan. Oo. Baka magpapundot tayo, hindi natin alam, di ba? Kaya sumali tayo dito para naghahanap ng maging partner o partner. So, malay natin. Pagkatapos nitong live na binigay sa atin ni DJ Joy, so, baka hindi natin alam, magkasundo tayo sa bandang huli. Hindi natin masasabi na hindi.
kung talagang gugustuhin natin dalawa, di ba? Oo. Kaya lang, layo ka eh. Ako naman, sa araw, di pa rin ako umapak sa araw kasi yung mga cellphone namin, iniiwan lang namin sa locker. Pag uwi lang, ganun, pag gabi. Yun lang. Hindi rin din. Pag hindi rin pwede. Kung may time lang, pag yung mag-cellphone talaga habang kasi mga bata yung nalaga namin dito. Hindi pwede. Saka ano lang din kami masyado ng cellphone nito pag gabi. Kaya lang din sa inyo. Yung dati nyo pong mga nakausap dito, ma'am, add nyo po ba sa Facebook? Nagka-connect po ba kayo nun sa Facebook? Ay, yung kausap ko nung February, yung DJ, taga Mindanao din yun eh. Nagiging kami noon, pero nung siguro hindi kami inabutan ng isang buwan, parang iba na yung kutob ko sa kanya eh. Kasi, kachat ko siya, tapos bigla na lang nawawala. Tapos, kahit ang kontak ko sa kanya, ayaw niya mag-reply. Tapos kinabukasan na siya mag-reply na naiwan daw niya yung cellphone niya kasi pumunta siya sa pinsan niya. Sabi ko, imposible naman yun. Sabi ko, ganun. Baka kinidnap lang ba yun, ma'am? Kaya naman, pagkatapos ng isang araw, binalik sa'yo. Oo. Kami, tapos bigla lang siyang nawawala. Tapos kinabukasan na siya mag-reply, sabi niya naiwan lang daw niya yung cellphone niya kasi pumunta siya sa pinsan. Baka totoo yung sinasabi niya sa iyo, tapos ayaw mo lang paniwalaan. Hindi mo binigyan ng pagkakataon ulit na magkaano kayo ulit. Magkasundo ulit. Mahirap naman kasi yung ganun eh, na kachat mo pa lang siya, tapos biglang nawawala. Naka-online lang, nagmi-message ka, kahit anong tawag ko sa kanya, hindi niya sinasagot. Tapos, kinabukasan na lang mag-reply na naiwan daw yung cellphone niya kasi pumunta daw siya sa Pero Di kasi... May dahilan kasi, ma'am. Gumagawa talaga yan ng paraan. Ganyan yun. Pero hindi naman lahat. Meron talagang mga ganyan. Pero tinatawagan nyo, nagre-ring naman, ma'am? Oo, nagre-ring naman DJ. Tapos, di naman siya nagpaliwanag. Basta lang yung kinabukasan niya mag-reply na naiwan daw niya yung cellphone niya kasi pumunta daw siya sa kaibigan niya. Sabi ko, posible naman ganun. Cellphone mo, iwan mo, tapos kinabukasan ka na lang mag-reply. Yun, sabi ko, parang may edad na din kasi yun, 48 na yata. 48 na siya. So, sa nangyari sa inyo, ma'am, parang may trauma ka na yun. Hindi naman. Kasi hindi naman kami nagkita sa lang naman. Dito lang naman sa live. Wala pa namang nangyari, sir eh. May pag-asa pa yung nahuli. Baka talaga siya. Nagbabaka sakali lang din ako. Baka naman, syempre, darating din siguro yung tao na seryoso, di ba? Kasi dito kasi sa ni programa ni DJ, marami kasing tagal na din kasi ako nagiging followers ni DJ. Tagal na, lang ako. Marami kasing ako naman nung 2020 yata, isang beses yun. Nakano ko dito. Yung kausap ko naman, yung Saudi yata. Sa Saudi siya. Tapos, pagkatapos na nag-chat kami, binigay namin yung contact namin. Pero, nung time kasi ako, busy na. Sobrang busy yung trabaho. Hindi ko siya nabigyan ng, tamang time, tamang oras na doon parang nag-iba yung namin. So, hanggang nawala lahat. Yung nangyari nun. Kasi hiwalay ng girlfriend ko nung nasa Canada. Time na yan. Kaya sumalang ako dito sa programa ng Eugene. Pero nagtagal siguro mga isang buwan lang siguro may kami.
busy kasi, pinadala ko sa ibang ano, sa ibang lugar. Tapos araw, nagtatrabaho, tapos gabi, nagtatrabaho din ako ng ano, restaurant doon sa kabilang ano, sa kabilang city. Kaya hindi ko talaga maibigay yung ano, yung time na kinakailangan niya. Hindi ako natindihan eh. Sabi ko, nakuha pa ako ng araw, umaga akong gumising, 5:30 gising na. Tapos hanggang alas 2 ng hapon yung trabaho namin. Tapos yun ang pahinga namin, hanggang alas 4:30. Pero naman ako pagpuntang ano, trabaho sa restaurant noon. Kasi tuwing gabi no, ano yun. Nagtatrabaho ka sa Ang restaurant. Kailangan kasi marami akong binubuhay. Sige, walang asawa, walang anak, pero maraming binubuhay. Sige, palaliman ho ninyo ng ano sa off-cam na ha. I-off-cam ko na po kayong dalawa. Maraming salamat. Good luck. Yung mga ano ako, yung mga pamangkin ko na pinapaano ko hanggang ngayon. Sige, good luck po sa inyo.